Mayong adlaw mga kaigsunan diya kang Kristo at ang story karong adlaw, story number 6 is about Jonah. Jonah is a prophet from the Old Testament. Gisugo ni siya sa Ginoo na i-proclaim ang good news dito sa Nineveh. Warningan sila na tungod sa ilang kadautan, tungod sa ilahang sinful na mga ginabuhat, i-judge sila sa Ginoo by destroying them. So, si Jonah, wala siya nisunod sa Ginoo. Instead na maadto siya sa Nineveh, niadto siya sa Tarshish. Opposite direction sa Nineveh. Nisakay siya og barko, padulong dito, isa ka gabi diha, na ay dako kaayo na unos or bagyo dito sa dagat. Natingala ang mga tao na si Jonah, bisong kusog kaayo ang bagyo, natulog lang dito sa ilalom. So, ilang gitawag si Jonah, and then nag-discuss sila kung kinsay dahilan aning unos na ilang experience diri sa dagat. Tapos nahibalaan nila na si Jonah di ay ang dahilan ato kay nidagan si Jonah palayo sa sugo sa Ginoo. So ana si Jonah para muundang ning unos karon na ato ang na-experience, ilabay ko ninyo sa dagat. Ang captain ana siya dili pwede, sige. So naningkamot sila og master or ningkamot sila og linggawas dito sa unos dito sa dagat, pero walay mahimo sila. So ni decide na lang sila na ilabay nila si Jonah sa dagat, pero nanghayo sila og pasaylo daan sa Ginoo sa ilahang buhaton kay Jonah, kay nahadlok sila sa power sa Ginoo. So gilabay nila si Jonah, and apan sa paglabay nila kay Jonah sa dagat, niundang ang unos. And then nag-worship katong mga naa sa bangka na dili believer sa Ginoo, na believe sila sa Ginoo, and they promise na mo serve sila sa Ginoo. Si Jonah on the other hand nasa dagat, and nag-provide ang Ginoo og dako na isda para tunlon si Jonah na tibuok. And dito sa ilalom sa tiyan sa dakong isda, 3 days, 3 nights si Jonah dito. Tapos dito nag-ampo siya sa Ginoo. And then after 3 days, giluwa or gibamit, gisuka si Jonah sa isda dito, duol na sa Nineveh. And then giusab sa Ginoo, usab ang iyahang sugo kay Jonah, adtua ang Nineveh, warningi sila na ang ilahang kasalanan, kung dili sila muundang, i-judge na ako. So ang ibuhat ni Jonah, kay dako man kay ang city sa Nineveh, 3 days pa siya naabot dito sa tunga. And then he proclaimed ang gisugo sa Ginoo sa iyaha. Nakadungog ang mga tao, nagrepent sila, nagfast sila, even ang king sa Nineveh nituo sa Ginoo, nangayog pasaylo o gidecree niya sa tanan na magfasting o magsuot og sackcloth, even ang animals na naa dito sa Nineveh. And true enough, naminaw ang Ginoo. Wala gidayon sa Ginoo ang judgment niya sa Nineveh. On the other hand, lagot si Jonah sa nahitabo. Ana si Jonah, mauna gyud ni gyud akong giingon, Lord, kay gracious man kay ka, dali ra kay kamo pasaylo sa mga tao na ngayog pasaylo sa imuha. Mauna ni akong giingon, wala gyud nimo gi-judge ang Nineveh. May pamamatay na lang ko. So niadto siya sa isa ka hill, and then dito siya nag-standby. And then nagpatubo ang Ginoo og tanom sa iyang kilid na naay dakong dahon, and tungod sa shade sa dahon nalipay si Jonah atong tanuma. Pero pagkaugmaan na sayo sa buntag, nagpadala ang Ginoo og ulod, nagikaon ang dahon na naghatag sa iya og lilim, and then nagpadala og heat, init na hangin ang Ginoo na nainitan si Jonah. And na ikanang feeling niya na makuyapan na siya. And then suko kayo siya sa nahitabo sa plant na gikaon sa ulod.
Nagyaw-yaw siya sa Ginoo, may pamamatay na lang ko Lord. Ana si Jonah. Ana siya, concern kayo ka sa tanom, na dili man lang ikaw ang nagpatubo ana, pero dili ka concern sa mga tao sa Nineveh na more than 120,000 more than 120,000 people na taga Nineveh na wala man lang kabalo sa ilahang left or right. So mao to ang story sa Book of Jonah, ang propeta na si Jonah sa Old Testament. So tomorrow another story na pod ihatag sa tua ni John. So paminaw na to atong story kay connected ni sila tanan 17 ka buok hantod maabot sa ato ang Ginoong Hesukristo, ato ang manluluwas o Ginoo. Maayong buntag. Good day everyone.